Hindi natatakbong senador kahit pa bilang independent si House Deputy Speaker Erin Tanyada matapos hindi isama sa senatorial ticket ng Administration Coalition. Ang pwestong iniialok sa kanya naman ng United Nationalist Alliance o UNA, ibinigay na sa anak ni Vice President Jejomar Binay. Saksi si Tina Panganiban Perez. Nakalaban sign pa si dating Senator Jamie Madrigal na maghain ng kandidatura sa pagkasenador sa ilalim ng Liberal Party. Patunay anyang limot na ang iringan nila ni Pangulong Noynoy Aquino noong 2010 presidential elections. Ako'y nasisiyahan maging parte ng team ni President Aquino para isulong yung tuwid na daan para diretso na po ang asenso. Naging palaisipan sa ilan kung bakit 3 lang sa mga pambato sa Senado ng administrasyon ang orihinal na miyembro ng Partido Liberal. Partikular na naging usap-usapan ng hindi pagkakasama sa lineup ni Deputy House Speaker Erin Tanyada. Kanina binasag na niya ang kanyang katahimikan. Sa isang pahayag, sinabi ni Tanyada na gaya raw na nabanggit ng Pangulo, totoong sinakripisyo niya ang sarili para magkaroon ng malayang kamay ang presidente sa pagpili ng mga bubuo ng tiket ng administrasyon. At matapos umano ang masinsinang pag-iisip at pagkonsulta sa mga kaanak, kaibigan na taga-suporta, nagpasya si Tanyada na hindi na ituloy ang pagtakbo sa Senado kahit bilang isang independent candidate. Kasabay nito ay nagpasalamat siya kina Vice President Jejomar Binay at ating Pangulong Joseph Estrada ng United Nationalist Alliance o UNA, gayon din sa Makabayan Coalition sa pag-anyaya sa kanya na sumama sa kanilang ticket. Gayunman tinanggihan niya ang mga imbitasyon dahil naniniwala raw siya sa pagpapatatag ng mga partidong politikal. Kaugnay nito, ang pwesto sa senatorial slate na inalok ng United Nationalist Alliance kay Tanyada, ilalaan na para sa Deputy Secretary General ng UNA ni si Nancy Binay, ang panganay na anak ng bise. Hindi ako naniniwala dyan sa mga paratang sa dynasty. Dahil sa may qualification naman, may kakayahan naman, mayroon naman panggagalingan. Kabilang din sa mga sasabak sa karera sa pagkasenador ang 3 kasapi ng Kapatiran Party. Kabilang na si 2010 presidential candidate JC De Los Reyes na naghain ng Certificate of Candidacy kanina. Ang slogan nila, 3 kontra trapo. Magkasabay rin naghain ng COC ang mga nagpakilalang kandidato ng KBL. Ang aming layunin po ay magkaroon ng tunay na pagbabago. At ang tunay na pagbabago nagsisimula sa loob, hindi sa labas. At Diyos lang po makakagawa nun. Sa Maguindanao, maagang tumulak ang convoy ni Maguindanao Governor Toto Mangudadatu papuntang Cotabato City para maghain ng kanyang COC sa ilalim ng Liberal Party. Nagkalat ang mga sundalo tangke sa ruta ng convoy, lalo na sa mga lugar na kilalang baluarte ng mga ampatuan na inaakusahang utak ng malagim na massacre na kumitil sa buhay ng asawa at ilang kaanak ni Mangudadatu, gayon din ang mahigit 30 miyembro ng media. Sa eleksyon sa susunod na taon, makakalaban ni Mangudadatu sa pagkagobernador ang dating kaalyadong si Sultan Kudarat Mayor Tukaw Mastura. Last year, he was the 2nd richest governor in Mindanao. But this year, he is the first, #1 richest governor in Mindanao. Yung mga properties ng parents ko na sa akin ay pinaano at may mga tanim yun, hindi ko naman pwedeng hindi i-declare. Gusto ko matulungan yung gobyerno natin. Di ba? Ano palang gagawin doon? Itatago mo kung ano yung pinagkakakitaan mo. Sa Camarines Sur naman, naghain na ng kanyang kandidatura si re-electionist Congressman Dato Arroyo. Kung ano yung serbisyo dati na nakasanayan na kan mga tao, ang serbisyo na sincero, ang serbisyo na yan ang totoong serbisyo, no, yan ang maaasahan ng mga tao. Ang kuya naman ni Sarangani Representative Manny Pacquiao na si Roel, tatakbong kinatawan ng unang distrito ng South Cotabato. Posible raw niyang makaharap si General Santos Mayor Darlene Antonino Custodio. So wala nang ayawan, naka-file na tayo. Yun talaga gagawin natin, makakampanya tayo para manalo. Sa Quezon City, kakandidatong konsehal ang aktor na si Anjo Iliana na minsan ang naging konsehal ng Parañaque City. Yung matagal ko na rin pangarap na makapaglingkod sa mga kababayan ko kung saan ako lumaki. Re-election naman ang target ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez at ng asawa niya at dating aktres na si Tacloban City Councilor Cristina Gonzales. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.